Ang akin pong nais ibahagi sa bawat isa po sa atin is about prosperity. No? Prosperity is a biblical word. But many of us, hindi po naiintindihan kung ano po ang ibig sabihin na ito. And many people, nais po nila magkaroon ng prosperity, kasaganaan sa kanilang buhay o katagumpayan. And sometimes, naririnig po natin ito, kadalasan kahit kapag bagong taon, ito ay isa sa pagbati. A happy and prosperous New Year. So maraming tao, nais nilang sumagana, magtagumpay, pero ang ibig sabihin mo ng prosperity sa maraming tao is very subjective. Ito ay nakadepende sa personal na idea ng isang tao. Kumbaga, may mga tao na para sa kanila, ang ibig sabihin ng prosperity ay patungkol sa physical and mental health. Yung ikaw ay walang sakit, maayos ang iyong pakiramdam, maayos ang iyong kalusugan, para sa maraming tao, yun ay isang kayamanan, yun ay isang katagumpayan. And then, to some people, ang prosperity, ang ibig sabihin, ay financial freedom. Ikaw ay magkaroon ng kasapatan or higit pa sa kasapatan sa usapin ng material na bagay o sa usapin ng salapi. So, yung mabibili mo lahat ng gusto mo, yung magkakaroon ka lahat ng gusto mo, for many people, yun ho ang ibig sabihin ng prosperity. And to some people, sa about community, no, yung kanilang relationship, sa kanilang kaibigan, sa kanilang pamilya. Yung bangang idea, pag nagagawa nila, yung dapat nilang gawin para sa kanilang pamilya. Pag sila'y maraming kaibigan, pag sila'y maraming nakakasama para sa kanila, yun ang ibig sabihin ng prosperity. Or to some people, yung masasabi ko yung gawain o yung trabaho na nagagawa mo yung gusto mong trabaho. No, ikaw po ay nagtatrabaho hindi lang dahil ikaw ay napipilitan, dahil kailangan mong kumita ng pera, kundi ikaw ay nagtatrabaho dahil yung trabaho na yun ay passion mo or gusto mo yung trabaho na yun. So, sa maraming tao, iba't iba ang ibig sabihin ng prosperity. But let's look about what the Bible says about prosperity. Ano ang sinasabi na salita ng Diyos, ng banal na kasulatan ng Diyos patungkol sa kasaganaan or sa prosperity? Because ito ho ay nais ng Diyos na maranasan ng kanyang mga anak. In Psalms 1:3, makikita po natin, in Psalms 1:3, and I would like you to listen very carefully sa mensahe nito, nang sa gayon hindi niyo po ako ma-misinterpret, okay? Hindi niyo po ako ma-misunderstood sa mensahe mo natin. Because sa panahon natin ngayon, meron dalawang klaseng extreme na eskwelahan. Yun ay extreme sa usapin ng prosperity at sa usapin ng poverty. May mga mananampalataya or mga simbahan na sila'y naniniwala na ang goal lang ng Diyos sa kanyang mga anak, sila ay sumagana or sila ay ng idea, sila ay payamanin sa material or financial na aspeto. Okay, that is a financial prosperity. And then meron naman pong extreme ng idea of poverty. Ang pagiging Kristiyano sa maraming tao or sa ilang mga simbahan, ibig sabihin, pag ikaw ay Kristiyano, kailangan ikaw ay naghihirap. Kailangan ikaw ay nakakaranas ng matinding poverty. So yun ay tinatawag nating mga extreme na paniniwala. Now, let's look kung ano po ba talagang sinasabi ng salita ng Panginoon. In Psalms 1:3, ang sabi ho dito, he shall be like a tree planted by the rivers of water that bringeth forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. So this is about the man of God. This is about the people of God na siyang anuman yung kanyang ginagawa, nagtatagumpay, sumasagana. Now, meron pong prosperity rin na makikita natin in Psalms 37, verse 7. Psalms 37, verse 7. Rest in the Lord and wait patiently for Him. Fret not thyself because of him who prospereth in his way, because of the man who bringeth wicked devices to pass. So ang sabi ko sa atin na salita ng Diyos, huwag ka daw mainggit, huwag ka daw managhili sa taong sumasagana sa kanyang sariling daan or sa kanyang sariling paraan. Dahil yun yung klase ng tao na siya'y gumagawa ng kasamaan para lamang siya ay yumaman, para lamang siya ay sumagana. And to many believers, ang exhortation na ito ay para sa mga mananampalataya, para sa mga tao ng Diyos. Sometimes, tayong mga mananampalataya, pero naiinggit tayo sa mga taong pinapayaman dahil sa kanilang masamang paraan or sa kanilang masamang hangarin or sa kanilang masamang ginagawa. So that is the problem sa buhay ng maraming mananampalataya.
Pag nakakita tayo ng mga taong wala sa Diyos, walang relasyon sa Diyos, na sila ay may malaking bahay, may magandang sasakyan, may magandang kasuotan, maraming pagkain sa pagkainan, lahat ng gusto nila nagagawa nila, lahat ng luho nila nasusunod nila, lahat ng lugar na gusto nilang puntahan na pupuntahan nila, lahat ng bagay na gusto nilang pili, na bibili nila. And sometimes as a believers of Christ, doon tayo nakatingin. That's why tayo naiinggit, tayo nananaghili. But the question is, kung tayo anak ng Diyos, gusto ng Diyos na tayo pagpalain, dahil nature ng Diyos na tayo pagpalain. But the question is, paano po ba natin mararanasan yung buhay na tayo pinasagana ng Diyos, hindi sa kaparaanan ng mundo, hindi sa pamantayan ng mundo, or hindi sa pananaw ng mundo, kundi ayon sa disenyo ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin, ayon sa plano ng Diyos sa iyong buhay, personally, as a believer of Christ. Because I believe, lahat tayo ang Diyos, nung tayo ay naligtas at tayo kanya naging anak, may naka-allocate na po siyang reward at may naka-allocate na po siyang blessing sa buhay ng bawat isa po sa atin. And it is for us to experience those things at to receive those things kung tayo ho ay mabubuhay ayon sa itinuturo ng salita ho ng ating Panginoon. So this message is not all about money, it's not all about material things, it's not all about freedom, it's not all about the things na gusto mong magawa sa iyong buhay, kundi itong usapin po na ating pag-aaralan, it is about kung ano po yung gusto ng Diyos sa ating buhay na ating maranasan, na plano ho niya sa atin. Wala pa man po tayong pagkakilala sa Panginoon, ito na ho yung inihanda ng Diyos sa buhay sa bawat isa ho sa atin. So, ano ho ang pipiliin natin? Paraan ng Diyos or paraan ng tao? Kasi merong sumasagana sa kanyang sariling paraan, pero meron ding sumasagana sa paraan ng Diyos. Sa paraan na itinuturo ng salita ng Panginoon. So, first point na gusto ko pong makita natin, what is a life prospered by God? Ano ang buhay na pinapasagana or pinapatagumpay ng Diyos? Number one is a life totally dependent upon the Word of God. Ito ang buhay na talagang totally sa salita ng Diyos nakasandal. Ito ang basis ng kanyang buhay, ito ang basis ng kanyang direksyon, ito ang basis ng kanyang kaisipan, ito ang basis ng kanyang pleasure, ang salita ng Panginoon. So a life totally dependent upon the Word of God. Makikita natin in verse 2. Let's look at this verse, mga kapatid. Verse 2. But his delight is in the law of the Lord, and in his law that he meditate day and night. Yung kanyang kasiyahan ay nasa kautusan ng Panginoon. And that is specific verse, yan ay pumapatungkol probably sa Pentateuch, no? Sa law of Moses. So, ang sabi dyan, yung kanyang kagalakan ay nasa kautusan ng Panginoon. So, in application, yung kanyang kasiyahan ay nasa salita ng Diyos. And in His law that He meditate day and night. So, these are the responses pag ang isang tao, yung kanyang buhay totally nakasandal or nakasalig sa salita ng Diyos. Number one, makikita po natin sa kanyang buhay yung enjoyment, yung kasiyahan, yung kagalakan. Do you really enjoy the Word of God, kapatid? When we talk about the Bible, nag-enjoy ho ba tayo sa salita ng ating Panginoon? Hinahanap po ba natin kung ano yung gustong sabihin ng Diyos sa ating buhay personally as a child of God? So, enjoyment. Are you enjoying the Word of God? Are you enjoying kung ano man yung plano ng Diyos sa iyong buhay? Kung ano man yung gustong sabihin sa iyo ng Panginoon? So, it's a matter of delight. It's a matter of enjoyment sa salita ng ating Panginoon. Most of us, sinasabi natin, alam niyo po, kaya wala akong gana sa pakikinig ng salita ng Diyos, pagbabasa ng salita ng Diyos, because maliit lang yung aking tawag dito, attention span. No? Medyo short lang yung aking attention span. Well, bakit pagdating sa mga bagay sa mundong ito, halimbawa, movie. Lalo na kung yung mga movie ay mga shows, maraming mga episode. Sometimes isang episode, isang oras. So bakit pagka isang episode, isang oras, minsan nabibitin pa. Gusto pa ng another episode. So yung iyong span ay hindi nakadepende sa iyong iniisip na maliit lang talaga yung iyong attention span, kundi yung iyong attention span ay nakadepende sa iyong desire, sa iyong delight, sa iyong enjoyment. Pag na-enjoy mo ang isang bagay, kahit maghapon ka pa dyan. So the same thing, kung na-enjoy natin ang salita ng Diyos, kahit maghapon pa ho tayo dito. Amen?
Okay, at least may isang nag-email. Ay siya lang yung mag-stay mamaya hanggang hapon sa mensaheng ito. So, enjoyment, mga kapatid. Second thing, response, pag tayo ho ay may tiwala sa salita ng Diyos, is appreciation. Na-appreciate mo kung ano yung sinasabi ng Diyos sa iyong buhay, because if we read or listen to the Word of God, mayroon pong mga turo na i-reveal sa atin ng Diyos, mayroong mga plano na sasabihin sa atin ng Panginoon, mayroong i-require ang Diyos sa iyong buhay, at the same thing, mayroong mga correction na sasabihin sa iyo ang Panginoon. So, ano man ang sinasabi ng Diyos, you appreciate, you are thanking God sa kanyang mensahe because ang buhay mo ay nakasalig sa sinasabi ng salita ng Diyos. And then, obedience. Ikaw ay susunod. Because if you read God's Word, if you listen to the Word of God, for sure, ang Diyos kakausapin ka at meron siyang i-require sa iyo. Mga bagay na dapat mong isuko, mga bagay na dapat mong gawin, mga bagay na dapat mong itama, mga bagay na dapat mong ihingi ng tawad na kasalanan, or mga buhay or landas na dapat mong lakaran, dapat mong tahakin. So, if your life is totally dependent upon the Word of God, ang magiging bunga sa iyo neto ay obedience, pagsunod. Lord, ano man yung iyong gagawin, ano man ang iyong sasabihin sa aking buhay, ako ay susunod, ako ay magpapasako. Hindi ka tutulad sa mundo, hindi ka gagaya sa mundo. Sila man ay sumasagana sa sarili nilang paraan. Sila man ay sumasagana sa masamang kaparaanan. Sila man ay pinagpapala, humanly speaking, sa mga bagay na kanilang ginagawa, pang makasarili. Hindi ka tutulad sa ganon, kundi ang buhay mo, kung ano yung ibinigay ng Diyos, kung ano yung gagawin ng Diyos sa iyong buhay, as long as na nakikita mo ang sarili mo, sumusunod sa salita ng Diyos, doon ka mag-stay. Doon ka mabubuhay. You will obey God and leave all the consequences to Him. Ano man yung maging bunga ng iyong pagsunod. And then meditation. Ang sabi pa, His delight is in the law of the Lord, and in His law that He meditate day and night. Pinagbubulayan niya ito. Lagi niyang iniisip kung ano yung gustong sabihin sa kanya ng Panginoon. Do we ever come to the point, mga kapatid, na nagbabasa ka ng Biblia? Well, first of all, nagbabasa po ba tayo ng Biblia? Because natatakot po ako sa kaisipan na marami ho sa atin, we are a believers of God, we believe in the Bible, yet hindi natin binabasa ang ating Bible. So that is a great problem sa kalipunan ng mga Kristiyano. So kung binabasa natin ang Bible, the next question is, pinagbubulay-bulayan ho ba natin ito? Iniisip po ba natin kung ano yung gustong sabihin sa atin ng Panginoon? Ito kung gusto kong sabihin din sa inyo, it's not about pastoral take. Kasi akala natin yung meditation, yung studying ng salita ng Diyos ay para lang sa pagpastor. Hindi po, ito ay para sa lahat ng anak ng Diyos, sa bawat mga mananampalataya. Because nais ng Diyos na ikaw ay kausapin, nais ng Diyos na ikaw ay sabihan, merong plano, merong layunin, merong kalooban ng Diyos sa iyong buhay. So napakahalaga, mapakinggan mo kung ano man yung nais niyang sabihin sa iyo. Hindi po ako tumatayo sa pulpito, especially every Wednesday, every Sunday, na ako po ay magbubuklat ng Bible and then isusulat ko na yung outline and then magpipreach na po ako for 30 minutes, 45 minutes. No. Ipinagpipray ho natin yan, inaaral po natin yan, idinadalangin ho natin yan sa Diyos kung ano yung mensahe niya sa atin personally at kung ano ho yung gusto niyang sabihin sa buhay ng bawat isa sa atin. That is meditation. Like for example, in this message, nung Tuesday, Psalm 61, yung aking binabasa, minimeditate ko po yun from 1:30 a.m. to around 3 a.m. And then, after ko pong i-meditate yung passage ko na yun, napunta ako sa Psalm 1, iniisip ko na po yan after mga ilang days, and then Friday night, after 1:30 a.m., mag-out ko sa work, I kneel down, I pray to God, Lord, alam ko yung talatang ito, but Lord, ayaw kong magdepende sa aking sariling katalinuhan, sa aking sariling kaalaman. Lord, gusto kong kausapin mo ako sa passage na ito, sa talatang ito. Gusto ko, Lord, na sabihin mo sa akin, ano man yung iyong mensahe. You know what? Yung Psalm 1:2, around 30 minutes, ipinagpipray ko yung talatang yan. Lord, ano ang gusto mong sabihin sa akin? Sa verse na ito, sa talatang ito. And that is meditation. Mga kapatid, that's why I need your prayers. Because I am praying sa salita ng Diyos na ibigay sa akin ng Panginoon yung kanyang kaisipan, yung kanyang mensahe. And I appreciate those people of God na ipinagpipray ho ang pangangaral ng salita ng Diyos, ang pagbabahagi ng salita ng Panginoon.
Because you know what? Hindi ako magaling. Hindi ako matalino. Hindi ako marunong. I totally depend myself sa pagkilos ng Holy Spirit at sa pananalangin sa Diyos upang maintindihan ko yung talata. So I appreciate those people who are praying for me upang maunawanan ang salita ng Panginoon. And again, hindi po ito sa usapin lang ng pagpapastor. Ito'y para sa lahat ng mananampalataya sapagkat ang Diyos hindi siya nakikipag-usap in generalities. Siya'y nakikipag-usap to each one of us, every single individual believer, nakikipag-usap ang Panginoon. So if you read your Bible, Tagalog version man yan, Bisaya version man yan, whatever version of your Bible, ang napakahalagang maging prayer mo, Lord, kausapin mo ako sa talatang ito, ipaliwanag mo sa akin ang ibig sabihin ng talatang ito. And that is meditation. Amen? At kung ano yung sinabi sa iyo ng Panginoon, yun ang iyong pinagbubulay-bulayan, yun ang iyong pinangahawakan. Mga talatang hindi ka makikit over, mga talatang na-overwhelm ka, mga talatang niyayakap mo sa iyong buhay, mga talatang pag naisip mo, na-realize mo, at na-absorb mo, sometimes dadaling ka nito emotionally, paiiyakin ka, ipapadama sa iyo ang weight or ang intensity ng salita ng Panginoon. So meditation is very important. Amen? Do we meditate? Do we think about the Word of God, mga kapatid? And then direction. Because this is your delight, this is what you meditate, of course, this is the basis of your direction. Ito ang nagiging basis ng iyong guidance. Sa lahat ng area ng buhay natin, may sagot ang salita ng Diyos. Sa lahat ng issues ng buhay ng isang tao, may sinasabi ang Diyos at ang kanyang salita sa atin. Amen? To every issues of life, ano man ang iyong edad, ano man ang katayuan mo sa buhay, ano man ang iyong problema, ano man ang iyong circumstances, ano man ang iyong pinagdadaanan, ano man ang iyong mga decision making, maliit or malaking desisyon, manandalian or pangmatagal ang desisyon, may sagot ang salita ng Diyos. That's why, napakahalaga when we read the Word of God, mga kapatid, we are asking God na Lord, i-direct niyo po ako. And you know what? Sa mensahe po natin, ang nakaka-bless po dito, pag kinausap ng Diyos ang bawat isa sa atin. Again, napakahalaga, we are a kind of listener na hindi lang po tayo basta nandito na naririnig lang natin yung ating pinakinigan, kundi nakikinig tayo sa ating naririnig ng idea, nag-expect tayo, nakausapin tayo ng Panginoon, directionan tayo ng Diyos, gawayan tayo ng Diyos. At nakakatuwa sa akin pong experiences, may mga ipinangaral po ako na hindi ko nabanggit yung salita, pero pag natanong nyo o nakausap nyo ang isang mananampalataya, ito yung sinabi sa kanya ng Panginoon. Because pag kinausap ka ng Diyos, pwedeng i-bypass ni Lord yung mga salita ng nangangaral or nagtuturo at ibibigay niya sa iyong puso directly yung katotohanan ng salita ng Panginoon. Like nung nakaraang Wednesday, iba yung aking i-preach. Hindi ako nag-preach about sa lost souls, pero nung nag-reflection na kami, ang naisip ng mga kasama ko patungkol sa kaluluwa ng tao na kailangan nilang ma-reach out, na kailangan nilang madala sa Panginoon. Pero wala ko man nabanggit na gano'n because that is how God or how the Lord will speak to you pag nakikinig ka ng salita ng ating pong Panginoon. So, napakahalaga ang buhay natin, totally nakasandal sa salita ng Diyos at ano pong nagiging resulta niya sa atin? Contentment. Contentment. Kasi pag nakinig ka ng salita ng Diyos, may enjoy mo ito, susundin mo ito, pagbubulay-bulayan mo ito, at kung ano man yung magiging bunga ng iyong pagsunod sa salita ng Diyos, whatever the consequences of your obedience sa salita ng Diyos, yun ang magbibigay sa iyo ng kasiyahan. Sumunod ka sa salita ni Lord, nag-suffer ka, sumunod ka sa salita ni Lord, pinagpala ka sa respeto ng mga bagay sa mundong ito, or sumunod ka sa salita ni Lord, naka-experience ka ng mga trials, testings, or ano man ang consequences ng iyong pagsunod, ano po ang nagiging impact na ito sa atin? So be it. Lord, whatever the consequences, whatever the result ng aking pagsunod sa inyong salita, Lord, so be it. Ito ang magbibigay sa akin ng satisfaction, ng contentment, ng kasiyahan. Because I know, Lord, you love me. I know, Lord, nagmamalasakit ka sa akin. And I know, Lord, ano man yung pinaparanas mo sa aking buhay, na bunga ng pagsunod sa inyong salita, ay inyong plano at may layunin ka sa aking buhay. So, contentment. Do we totally depend upon the Word of God? O gagayahin natin ang maraming tao sa mundong ito
na hinahamak nila ang salita ng Diyos, nire-reject nila ang salita ng Diyos, binabaliwala nila ang salita ng Diyos, pinagdududahan nila ang salita ng Diyos. That's why as a believer of Christ, we should believe the Bible from cover to cover. Walang talata dito na pagdududahan natin. Walang talata dito na hindi natin paniniwalaan. Walang talata dito na hindi natin uunawain kung ano yung mensahe ng ating Panginoon. So napakahalaga ho na tayo ay totally magdepend sa salita ng Diyos. And you know what? Ano po magiging impact niya sa atin? Verse 1. Okay? Balikan ho natin, Psalms 1. Psalms 1. Verse 1. Okay, maaaring nagtataka kayo, bakit pastor, nauna yung verse 2? Kasi kung titingnan po natin yung verse 2, again, verse 2, ang sabi dyan, verse 2, but His delight. So meron salitang but. So yung idea, pag ito'y naging focus mo, if you totally depend upon the Word of God, if this is what is your life, kapatid, kung ito yung klase ng iyong buhay, you delight in the Word of God, you meditate on the Word of God, ano po ang magiging resulta nito? Hindi mo na ipipilit sa sarili mo yung verse 1. Ano ho yung verse 1? Let's look at this, mga kapatid. Ang sabi ho dito, blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor seated in the seat of the scornful. Pinagpala ang isang tao or masaya, ang isang taong hindi lumalakad sa payo ng masama. Totoo po ba yan sa'yo? Hindi nakikita yo sa daan ng mga makasalanan? Is that true to your life, kapatid? Ni nakikiukuman sa upuan ng mga malilibak. Yan ho ba ay nakikita natin sa ating buhay? Kasi ho, pag nakita natin sa ating buhay yung verse 2, hindi natin kailangang ipilit sa ating sarili yung verse 1. Ito ay naturally, by the Spirit of God, by the impact of the Word of God, sa puso natin, sa buhay natin, makikita natin sa ating sarili, makikita ho natin na mawawala yung ating ungodly desires. Unti-unti mong makikita sa iyong puso na nawawala yung iyong desire sa mga bagay na hindi maka-Diyos. Yung mga dating kasalanan na iyong niyayakap, yung mga dating payo ng masama na iyong pinangahawakan, yung mga dating daan na iyong nilalakaran na hindi kalooban ng Diyos sa iyong buhay, magugulat ka na lang na unti-unti yung nawawala sa iyo. Unti-unti nawawala yung desire sa iyo na yakapin or hanapin ang isang bagay na hindi nais ng Panginoon sa iyong buhay. Why? Because nakita mo sa iyong sarili, yung verse 2 na ang kasiyahan mo, kagalakan mo, ang appreciation mo, ang obedience mo ay nasa kautusan ng Panginoon, nasa salita ng Panginoon. So kaya hindi tayo aalis sa salita ng Diyos. Amen po ba, mga kapatid? Hindi tayo aalis sa salita ng ating Panginoon. So second thing I would like you to see is a life fully surrendered to God. Ito makikita mo sa iyong buhay. Minsan nagtatanong tayo, ang hirap isuot ng buhay sa Diyos. Ang hirap ipagkatiwala ng aking buhay sa Panginoon. Well, in reality, pag sinabing isinuko mo ang buhay mo sa Diyos, it doesn't mean hindi ka na magkakamali, hindi ka na babagsak, hindi ka na magkakasala. But it means a life na ang buhay mo ay nabubuhay ng maka-Diyos at nabubuhay ng may pagsunod sa ating Panginoon. So, you will lose your ungodly desires. At the same thing, you will turn away from sinful direction. Yung mga dating direksyon na makasalanan, mali, at hindi kalooban ng Panginoon, tatalikod ka na doon. Kasi if you read the Word of God and if you delight in the Word of God, ano po yung nagiging impact nito sa atin? Nire-reveal ng Diyos yung mga mali at hindi tama sa buhay natin at nagkakaroon tayo ng genuine repentance. Pag sinabing repentance, Lord, mali ito, hindi ito tama, hindi ka lang basta mag-umpisa, Lord, kasalanan ito ay, sorry Lord, and then, ang nasa isip mo gagawin mo ulit. That is not repentance or pagsisisi. Pag sinabing repentance, Lord, mali ito, kasalanan ito, tatalikuran ko na ito, then ang mangyari, you will turn away from this sinful direction, from this sinful living, and then mabubuhay ka na doon sa kalooban ng Panginoon sa iyong buhay. Yan po ang naging resulta pag niyakap natin ang salita ng Diyos sa ating buhay. If naunawaan natin ang gustong sabihin ng Diyos sa atin personally. I do not know about you, mga kapatid, because I know ang Diyos, kinakausap tayo personally, individually, kung ano yung gusto niyang sabihin sa atin. Kaya nga ho, kahit po itong Psalm 1, pag binasa niyo ito, maraming subject po ito eh. Marami kayong pwedeng makitang mensahe dito na hindi ko po nakita. Because it is how God is speaking to His children, to His people. At kung ano man yung sinabi ng Panginoon,
ito ay magbibigay sa iyong buhay ng pagtalikod sa maling direksyon. Makikita mo ang iyong isip, ang iyong puso na nililinis ng Panginoon at binabago ng Panginoon. And you will live according to God's purpose and plan for your life. Hindi ka na makikiupo sa upuan ng mga manlilibak. In the sense, kung ano yung plano, kalooban ng Diyos sa iyong buhay, yun ang iyong niyayakap, yun ang iyong tinatahak, yun ang iyong sinusunod, at yun ang iyong kasiyahan. And lastly, one last thing. Ito po yung magiging resulta ng verse 2 and verse 1. Verse number 3, and it shall be like a tree planted by the rivers of water, that bringeth forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. So, ikaw daw ay parang magiging puno na kahit nakatanim sa mga agos ng tubig, ikaw ay nagbubunga sa iyong bunga sa kapanahunan, ang iyong dahon ay hindi nalalanta, at anuman ang iyong ginagawa ay pinapasagana, pinagpapala ng Panginoon. So, third thing is a life dedicated to be a blessing to others. Nature ng Diyos na tayo ay pagpalain. But I would like you to know, mga kapatid, na ang reason kung bakit ka pinagpapala ng Diyos ay hindi lang para sa iyong personal na kalagayan, kundi ka kaya pinagpapala ng Diyos so you can be a blessing to others. Kaya ka pinalala ko ng Diyos spiritually, so you can be a blessing to others na sila rin ay lumago spiritually. Kaya ka pinagpapala ni Lord materially, financially, or whatever areas ng iyong buhay, because nais ng Diyos na yung mga blessing niya na ipinadaan niya sa iyo, ikaw ay maging daluyan, instrumento, at yun ay maibahagi mo sa ibang tao. So ang bunga sa atin ng buhay na may totally dependent sa salita ng Diyos, pansinin niyo po, doon lang nagbago ang lahat. When your life totally depend upon the Word of God, when you meditate on the Word of God, pag lagi kang may devotion, lagi kang may Bible reading, lagi kang may time na nakikipag-usap sa Diyos sa pamamagitan ng Kanyang salita, sa pamamagitan ng prayer, doon magbabago ang lahat sa iyong buhay. Paano tayo makagagawa ng mabuti, mga kapatid? Hindi sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti. Paano tayo makakapagawa ng mabuti? Sa pamamagitan ng pagbibigay pansin, ng pagbibigay pagpapahalaga at pagsunod sa salita ng Diyos. Naturally, by the leading of the Holy Spirit, by the grace of God, tayo ibabaguhin ng Panginoon. Ano po makikita natin sa ating buhay? Magpupunta ka dun sa lugar na itinalaga ng Diyos sa iyo. Do you believe na mayroong appointed place ang Diyos sa iyong buhay? Nung tayo iniligtas ng Panginoon mula sa kasalanan, tayo po yung naging saints. Nung tayo iniligtas ng Diyos mula sa paglilingkod sa kasalanan, nais niya na tayo maglingkod sa Kanyang kaharian, sa Kanyang kapurihan, sa Kanyang kaluwalhatian. Amen? And you know what? Makikita mo yung sarili as you continue in the Word of God, and as the Lord continue to change your life, makikita mo yung sarili na inilalagay ka niya doon sa dapat mong paglagyan, doon sa lugar na inihanda niya sa iyong buhay. And then, ikaw ay nagiging instrumento sa provision ng Panginoon because nagiging mabunga ka. At yung bunga na yun is hindi lang para sa iyo. Yung bunga na yun ay para sa iba na kanilang makuha, kanilang maranasan, at kanilang rin kong ma-enjoy. And then, of course, ikaw ho ay na-enjoy mo yung buhay na ibinigay sa iyo ng Diyos. Because yung dahon mo ay hindi malalanta. Ikaw ay laging nire-refresh ng Panginoon. Are you enjoying your life today? Na-enjoy mo ba ang iyong buhay? Na-enjoy mo ba yung buhay na ibinigay ng Diyos sa iyo? Because ang Diyos ang nagbigay sa iyo ng hininga, ang Diyos ang nagbigay sa iyo ng buhay, at siya rin ang kayang magbigay sa iyo ng tunay na enjoyment at satisfaction sa iyong buhay because ang Diyos ay naglikha ng emptiness at ng void sa ating puso, sa ating kaluluwa, na tanging siya lamang ang makakapuno nito. So as long as nawala ka dun sa purpose at plano at kalooban ng Diyos sa iyong buhay, you cannot experience the life na iyong na-enjoy. Again, we are not talking about magawa mo lahat ng gusto mo, magkaroon ka lahat ng bagay sa mundo ito, dumami ang iyong pera, magkaroon ka ng magandang damit, magkaroon ka ng trabaho na iyong kagustuhan. Hindi po yan ang pinag-uusapan natin dito. Ang pinag-uusapan natin dito, yung buhay na inilagay at itinilagay ng Diyos sa iyo, at yung buhay na yon ay ang buhay na alam ng Diyos, He is the best God, He is an all-knowing God, He is a loving God, and a gracious and a good God, at yung buhay na inyong ipinalinan niya sa iyo ay ang buhay na na-enjoy mo. No doubt about that, kapatid. Walang duda siya. Dahil siya ang iyong malilikha, siya ang tumubos sa iyong kasalanan,
siyang may plano sa iyong buhay, siyang may direksyon sa iyong buhay, at siya ang kayang magbigay sa iyo ng kagalakan, enjoyment, dun sa buhay na kanyang inilaan sa iyo. Saan magsisimula yan? Sa salita ng Panginoon. Kagabi, pag-uwi po namin galing sa kung saan kong lugar, pag-uwi po namin ng bahay, nakatulog po ako from 7 p.m. to 9 p.m. And pag-gising ko, pakiramdam ko, emotionally, physically, and mentally, parang pagod. Niisip ko, Sunday tomorrow, yung mensahe na i-prepare ko, niisip ko na, Lord, babasahin ko ba ulit? Titignan ko ba ulit, Lord? So physically, mentally, medyo exhausted na ako. Pero when I look at the Word of God again and again, the Lord, kinausap niya ako, na-refresh niya ako. And you know what? I'm excited to preach and to teach kung ano po yung sinabi sa akin ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. Yan ang nagagawa ng salita ng Diyos. So kung nakikita mo ang buhay mo ngayon na parang wala ka ng enjoyment, gigising ka sa umaga, ang sama na naman ang loob mo, galit ka na naman sa mundo, kakadilat pa lang ng iyong mata. Hindi po ba, wala pa nangyari, pero galit ka na agad sa mundo at matapos mong gawin lahat ng bagay sa buhay na ito, uuwi ka ng tahanan, galit ka pa rin, may bitterness ka pa rin, ang sama-sama pa rin ang loob mo, hindi yan ang kalooban ng Panginoon. Hindi po ba maganda yung umaga, nagigising tayo, na may positive outlook tayo, at ipinagkakatiwala na natin sa Diyos ang ating buhay at yung kanyang timing sa ating buhay. So, yan ang nagiging impact ng salita ng Panginoon. And then last thing, your actions creates a godly impact. Yung ginagawa ay nagkakaroon ng maka-Diyos na epekto sa mga taong iyong nakakasama. Sa sphere ng iyong influence. Maaaring sa paaralan, maaaring sa trabaho, maaaring sa tahanan, or saan man mong lugar na ipinaglagay sa iyo ng Diyos na ikaw ay may influence, ikaw po ay pwedeng makakreate ng godly impact sa kanila kung ang buhay mo ay pinagpala ng Diyos, ang buhay mo ay pinasagana at pinatagumpay ng ating Diyos. So in this message, ask yourself this question, kapatid. Mahal mo ba talaga or pinagkakatiwalaan mo ba talaga ang salita ng Diyos? Do you really depend upon the Word of God? At hindi sa sinasabi ng mundo, hindi sa opinion ng tao, hindi sa mga preferences nila, hindi sa mga filosofiya nila, hindi sa mga payo nila, kundi ang buhay mo. Lord, ito ang sinabi mo, ito ang pangungusap mo sa akin, ito yung pinapabago mo, ito yung nire-require mo, ito yung susundin ko, Lord. Dahil alam ko, ikaw may plano sa aking buhay, ikaw may purpose sa aking buhay. Do you really love and trust kung anong sinasabi ng salita ng Diyos? Pinapayagan mo ba ang iyong sarili from the Word of God na baguhin ng Diyos ang iyong buhay? Maybe your attitude, your actions, your emotions, your environment, or anything sa iyong buhay, kapatid, pinapayagan mo ba ang pagbabago ng Diyos? And then one last thing, pinapagamit mo ba ang iyong sarili para maging blessing sa ibang tao? Because you know what? You cannot live life to the fullest hanggat hindi mo na ibibigay ang iyong buhay sa ibang tao. Hindi mo masasabing pinagpala ako ng Diyos, pinasagana ako ng Diyos hanggat hindi mo na ibibigay ang iyong sarili sa buhay ng ibang tao. Well, maaaring sagot natin, wala akong sapat na kakayahan, wala akong sapat na panahon, wala akong sapat na talento. You know what? Just give what you have. Ano po sinabi sa Luke? Ikaw ay magbigay at ikaw ay bibigyan. Bastong takal, sinisik, nilibig at umakaw. Hindi lang po yung sa usapin ng pera. Yun po ay kahit sa usapin ng oras. If you learn to give your time to others, if you learn to give your time sa Diyos, sa relasyon mo sa Diyos, kayang i-multiply ni Lord ang kanyang panahon na ibinigay niya sa iyo at ipinagkatiwala niya sa iyo. And I hope, mga kapatid, ma-experience natin sa buhay na ito ang buhay na tayo sumagana, na tayo ay nagtagumpay sa ating ginagawa, hindi sa sarili nating paraan or sa masamang paraan or sa makasalanang paraan, kundi sa paraan na nais ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Tayo po tumay lahat for a prayer, mga kapatid.